Hello, magandang hapon o magandang gabi po sa lahat. Alas 7:46 na po ng gabi. Ako'y nagla-live para sasabihin sa inyo po na para mabuksan ang inyong mata sa katotohanan na talaga palang may failure of intelligence at dahil dyan, ayan po ay nang dahil po sa tinatawag na hindi ginagasto sa tama ang intelligence or confidential fund ng Philippine National Police. Inaakusahan na naman ng marami sa Quadcom o sa yung si Sara Duterte na nagbulsa ng confidential fund, pero itong PNP sigurado ito nang bubulsa ng intelligence fund. Bakit ko nasabi? Namatay nga yung media, isa sa pinagpipitagan, respetado na personalidad sa media na si Johnny Dayang ay pinatay mismo, binaril ng 3 beses sa kanyang bahay sa Kalibo, Aklan. Kilalang kilala po si Mr. Johnny Dayang na presidente o ngayon chairman emeritus na siya for life ng Publishers Association of the Philippines Incorporated, yung PAPI. At si Johnny Dayang po ang pinakaaktibo na nagpalakas po ng community newspaper sa buong Pilipinas. At ang lahat po ng mga community newspaper sa Pilipinas ay nagkakaroon ng mga accreditation sa mga korte para lamang sa kanilang mga publication sa mga legal notices dahil sa mga suporta or accreditation na sinisertipika ni Mr. Johnny Dayang. Si Mr. Johnny Dayang po ay 89 years old nung siyang binaril at pinatay. Siya po ay dating naging mayor din siya ng Kalibo, pero halos lahat po ng buhay niya ay ginugol niya sa isang pagiging newsman o media person. At bakit siya pinatay? Ang laki, 89 years old na siya. Sino kaya ang may gustong patayin siya? Ano kaya ang dahilan? Itong pangyayari na ganito ay isa lamang ito sa mga nangyayari sa mga media na hanggang ngayon ay hindi pa natapos ang kompletong solusyon o kompletong katarungan na hinahanap. Ang una po na halos namatay na matindi sa panahon ni Bongbong Marcos ay ang aking kliyente na pinanalo ko sa lahat ng libel cases na walang iba kundi si Percy Lapid. Siya po ay binaril, pinatay habang papasok siya sa Santa Catalina Gate ng San Beda Homes doon sa Las Piñas. At siya ay pumipila doon sa Santa Catalina Gate, nagmamaneho ng kanyang Innova nang siya ay tinambangan o giniliran ng riding in tandem na sumuko na rin at nasentensya ng bumaril na si Joel Escorial at ang iba pang mga kasabwat ng mga ulo ng mga gang dyan sa mga bilangguan ay nasentensya na rin. So ngayon, habang nasentensyan sila, pero yung pinakautak na nakita namin ayon sa aming ebidensya na si Gerald Kitalig Bantag ay hindi pa nahuhuli hanggang sa ngayon. Si Bantag po ay matindi po ang kanyang pagtatago at kumpensa sa magtatago na hindi siya nahuhuli sapagkat po siya ay pinoprotektahan ayon sa aming mga report ng kanyang mga mista sa Philippine National Police Academy. Class 1996 po siya. So ang mga nagpoprotekta sa kanya ay yung mga graduate ng 97 o 96 at yan po ay ang kanyang mga kaklase niya, ibig sabihin po or si Edelberto Leonardo na lumabas sa Quadcom na tumistigo na nagbibigay ng reward para sa mga kung sino makapatay sa war on drugs ay kaklase din ni Bantag sa 1996. Pero although gumraduate siya 1997 na. Ito po ang problema sa atin sa Pilipinas. Lahat ng klaseng patayan na nangyari ay hindi nabibigyan ng solusyon. Sa kaso naman ni Percy Lapid, noong October 3 siya binaril
ay hanggang ngayon po nangangapa pa rin kung saan si Gerald Kitalig Bantag. Ngayon, naintindihan ko po maraming mga kumakampi kay Bantag. Pero ang masasabi ko lang po sa inyo, wala po ako magagawa kasi ang ebidensya po na hawak namin ay nagtuturo talaga si Bantag po talaga ang ulo ng pagpapatay kay Percy Lapid. Hindi kagaya kay Percy Lapid, yung pagbaril kay Mr. Johnny Dayang dyan sa Kalibo, Aklan, noong 29 ng Abril o kahapon lang, ay wala kang makakitaan na kagad-agad na anong motibo. May kinalaman ba ito sa kanyang trabaho bilang media man? I doubt. Ako nagdududa. Bakit po? Kasi ano na po siya, retirado na siya, 89 years old na po siya. So kung 89 years old, wala na pong ibang na mga politiko na maghahangad ng buhay niya. Maliban na lang kung hindi ko alam na nagkaroon siya ng mga pinapatakbo mga dyaryo kasi normally po mga politiko po ay ang kaaway po nila lagi ay mga taga-dyaryo, mga dyarista. So di kaya nagpo-post po siya sa Facebook at ang mga natamaan ng kanyang mga post ay nagagalit sa kanya kaya pinapatay siya. So paano na ngayon yan kung ganito ang sistema natin hindi na nabibigyan ng solusyon? Ang ibig sabihin po niyan ay masisisi ito sa presidente. Ang presidente natin, ibig sabihin ay walang ginagawa. Kung may ginagawa si Presidente BBM, ay dapat nasa sawata na yan yung mga ganung gawain. Kasi saan ba ito nagsimula? Sa totoong kwento lang. Lahat po ng halos lahat, sabi mo na halos lahat na lang na mga krimen na nangyayari sa ating bansa ay masisisi mo yan sa failure of intelligence ng ating kapulisan. So bakit failure of intelligence? Kasi po ang trabaho ng pulis, kung meron silang intelligence bureau, yan po ay yung mga kasapi ng pulis, ng PNP, na hindi po sila naka-uniforme, na nakatago, sagra-akwal sila, hindi mo sila malalaman, pero ang kanilang trabaho po ay yung bamanman kung sino ang mga posible na magiging kriminal. So, base sa ganitong sistema natin, dapat kung magaling ka na pulis na mayroon kang budget na binibigay, na nagsusulat mo na yan kung saan ang mga lugar na may mga posibilidad. Halimbawa, sa election hotspots, dito sa lugar ng Masbate, maraming patayan yan. Dito sa lugar ng Abra, maraming barilan yan sa mga politiko. Dito sa lalawigan ng Cagayan, di ba nangyari, may napipinatay noong isang araw. Si Mayor Ruma, sniper pang baril sa kanya. Tapos itong isang araw naman, pinatayan ng ilaw sila ni Attorney Gerald Harold Respicio na habang sila ay nagrarally, nagtatalumpati sila, ay pinatayan sila ng ilaw. Pero nalaman pala nila, sa kaharap pala nilang stage nila ay mayroong isang doon na direct, kung mayroong ang pagkakiwari nila na mayroong sniper doon na direct hit sila. So yan po ang trabaho ng PNP na hindi nila nagawa. Saan napunta po, Mr. Marbil, ang milyon-milyon na pundo para sa confidential fund ninyo? Para matukoy ninyo, para maunahan ninyo yung mga kriminal. Kasi kung nagiging preventive ang inyong action sa inyong intelligence bureau, ay mapipigilan nyo yun ng ganong klaseng pagpapatay. So, ngayon, kagaya niyan, pag eleksyon, ang mga kandidato, nagmamanman dapat mayroon na kayo isang tao nakatutok sa bawat isang mga hotspot, mga tinitingala ninyo o tinitingnan niyo na mga politiko na mga may tendensya na pumatay ng kapwa politiko. Dapat nakabantay na kayo diyan. Tapos yung mga napapansin niyo na kahit sa social media lang kayo magpapatrol, makikita niyo na kagad ang palitan ng salita na maanghang. Dapat nakakita na kayo doon. Tapos dapat maglalaan kayo yung pundo ninyo. Ginagamit ninyo na mag-hire kayo ng isang safe house sa bawat lugar kung saan kayo magmamanman, kung paano nyo masasawata ang mga pangyayaring mga patayan. Kailangan po ang halalan natin ay hindi kagaya ng
patayan na mangyayari. Naalala ko sa Bicol nga si Attorney Bato Cabe na party list congressman ng Ako Bukol party list, pinatay din siya. Ang suspetsa ko diyan, nagpapatay diyan si Saldico, kasamahan niya sa Ako Bukol. O Saldi, magpaliwanag ka. Hindi ko naman sinasabi na ikaw pumatay. Sinasabi ko lang sinususpetsahan ko. Kasi bakit? Siyempre, congressman siya para uupo ang kasunod sa kanya, di papatayin siya. Ano lang naman yan. Sinasabi ko lang possibility yan. Hindi ko sinasabi na totoo yan. Ay ini-example ko lang sa mga pulis na kung magmamanman kayo, titingnan niyo bawat lahat ng anggulo at maglalagay kayo ng monitoring sa palibot sa buong bansa. Kaya nangyayari po itong patayan na ito kasi ano kayo, ayaw kong tawagin kayo mahina o mangmang eh. Ang totoo dyan ay hindi kayo binigyan ng pera ni PNP Chief Romel Marbil. Romel Marbil, binubulsa mo lang yung PNP confidential fund. Bakit naman? Itanong mo kay Colonel Joby Espinido sa panahon ni Bato, hindi po si si Joby Espinido, hindi po siya nabigyan ng kahit piso na confidential or intelligence fund. Ano kaya sa panahon ni Romel Marbil? Saan kaya kumukuha ng mga panggasto sa panghagilap ng mga impormasyon itong si General Nick Torre? So, yan po ang mga ating problema po sa ngayon na dahil isa sana sa malaking depensa sa mga patayan na nangyayari kagaya ganito ay kung maayos ang ginagawa ng ating Philippine National Police. Tanging Philippine National Police lamang po ay may kakayahan para sa mga ganitong klaseng trabaho. Expert po sila dyan. Kaya lang, ano naman ang pagiging expert nila kung wala naman sila budget na pang-upa ng safe house? Di kaya pambayad sa mga magbibigay ng informasyon. Siyempre maraming tao nagbibigay informasyon, buhay din nila nakataya. Tapos ang ating ahente, kailangan po ay hindi sila malalaman na sila ang nakatanggap ng pera mula kay Marbil. Kaya normal lamang po yan na magkaroon ng alias na pangalan ang nakalista sa resibo na tumanggap ng pera. Kaya normal din yan po, expected mo na yan sa mga confidential fund ni Sara na iba-iba ang mga pangalan na nakalagay. Kaya yun po ay sinulat hindi ni Sara. Lumabas na po sa investigasyon sa WADCOM o sa Good Government na ang naglagay ng mga pangalan yan ay sila ni mga military officers na sa grupo nila ni Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at Lieutenant Colonel Raymond Lachica. So in other words, hindi naman pala si Sara ang sumulat noon. In other words naman, hanggang doon lang inyong nalaman na tinanggap ni Colonel Nolasco at saka ni Colonel Lachica yung pera ng confidential fund para naman kay Sara. Yung para kay Romel Marbil sa PNP, saan naman napunta? Pwede ba natin investigahan din? Bakit hindi inimbestigahan? Kung bistu-bistuhan lang naman ang ibig niyo sabihin. Pero sa totoo lang, bawal yung ginawa ng Kongreso na mag-investigate sa mga kung saan mapunta ang pera na nila-live stream nila lahat ng tao nakapanood, nakatingin. Dapat noon sila ay nag-investigate man sila lamang ay dapat executive privilege. So ngayon, ibig sabihin lang, natutukoy din yan pasok din sa off-plan final attack nila ni Martin Romualdez na ipapahiya nila. Ang purpose nila talaga dyan ay hindi lang kakasuhan si Sara, kundi ipapahiya si Sara para sa 2028 ay si Romualdez ay mananaig sa pagka-eleksyon. Ganun lamang po ang lahat ng drawing nito. Kasama po yan ang pagdiskarte nila, ginagapang nila doon sa ICC para maisuhan ng warrant si Digong at saka nakalinya na daw sila ni Bato, si Bungo, kung sino pa, kasama na daw si Sara. Well, yan po ay mga gawain na hindi maalis sa ating lipunan. Talagang politika po lahat ng galaw. Tapos yung mga kakampi ninyo, mga pro-BBM, ay sabihin, hindi po politika yan. Diyos, wala pong mag-amin na politika. Politika, the fact na politics po ang ginagawa ninyo, politika po yun, the fact na election time. Kagaya ng mga pagkaso-kaso ng klaseng kaso na walang kulang ebidensya, bakit mo sinasampa? Politika lang yan. Tapos, inaasa ninyo sa mga judge na mauutusan ninyo ay
akala nyo baka susunod naman sa inyo. Siyempre, mamuliti ka din mga judge. Kailangan din nila ma-promote. Ganun po ang sistema sa ating bayan. Kaya, yung confidential fund na yan, kung ganun lang naman pala gagawin ng pulis, wala man lang nangyayari, mga namamatay naman mga tao, ano lang ang ginagawa nyo, mag-imbestiga lang kayo. Paano nangyari yung mga kidnapping na yan? May naputulan na daliri na bata. Inaangkin pa ninyo na kayo ang nag-rescue. Ang katotohanan ng buhay, wala kayong ginawa. Bakit nakawala yung batang pinutulan ng daliri? Yun pala, pinalaya kasi nagbigay ng pera. So, ganun po ang aking pinupunto dito. I am pushing to the wall. Mr. Romel Marbel, magpaliwanag ka. Bakit failure of intelligence? Bakit hindi nyo naalaman na mayroon palang planong pagpatay? Dapat ito nasawata ninyo. Ibig po sabihin, kung hindi nyo kaya, mag-resign ka na lang, Mr. Romel Marbel. Marami diyang mas magaling at mas matapat sa trabaho na gagamitin ang confidential fund para hanapin kung sino ang may mga posibilidad na gagawa ng krimen. Dapat gayahin nyo sa panahon ni Lacson. Hindi ko rin imbita kinakampanya si Lacson. Sa panahon niya po, ang confidential fund direkta po sa mga municipal police station. Dito, sa walang binibigay na sa bulsa lamang ni Marbil ang nangyari dyan, sa bulsa lamang ng PNP chief. Yan po talaga katotohanan dyan. Yan. Dahil wala kaming katibayan kung paano nangyari yung confidential fund noong nakaraang taon. Kahit nung nakaraang taon na lang, kasi total, tapos na rin ang trabaho nun sa intelligence operations sa last year, o 2023, o 2022. Gano'n na lamang po ang hanapin natin. Bakit hindi naman yun na ipaliwanag? Gayon, kahit anong paliwanag niyo gagawin nyo ngayon, ay hindi naman niniwala ang tao, lalo ako. Kasi kung maniniwala sana ako kung maraming mga patayan na natigil. Paano natin malaman kung mayroong aksyon na papatay na natigil? Kung ang magtangkang pumatay, magtangkang magnakaw o magtangkang mangindap ay nahuli kaagad, nasawata kaagad. Yan lamang po ang paraan para makumbinsin nyo ang tao na kayo ay gumagawa ng inyong trabaho. Kaya, Mr. Romel Marbel, ang pera na yan na hawak ninyo na confidential fund, ano na nangyayari sa confidential fund ninyo na pare-patayan? Sabihin natin, kumilik may control sa PNP, pero ang control nila hanggang utos lang. Ang aktual na pagsagawa ng trabaho ay nasa PNP pa rin. Paano naman gagawa ang PNP ng kanilang trabaho? Mga sarhento natin, mga PO natin, mga patrolman natin, paano sila makapag-patrol kung makakuha ng impormasyon, kung wala silang bit-bit na pera galing sa kanilang hepe para pambili ng impormasyon? Ganun lang ho kasimple niyan. Kaya, na-remember ko rin isang kasong hinawakan ko po sa court martial na ipinanalo ko yung kaso ng isang colonel na kinakasuhan dahil sa nung nagkagera dyan sa Sulu ay namatayan siya ng 7 tao. At namatayan siya ng 7 tao sapagkat akala niya tama yung impormasyon binigay sa kanya ng kanilang informante. In pala, sinabi sa kaliwa na sa kanan daw maraming mga abusayap. Yung pala, kaya tinutok niya ang sa 4 na kumpanya na isang kanyang batalyon, doon niya tinutok ang 3, ang isa sa gilid. Yung palang isa dito, nakatutok ang abusayap, kaya 7 agad ang patay dito. Ganon pala naman sa Philippine Army. Kapag namatayan ka ng tao na ganun karami, ay kinukort martial ka. So ngayon, nalaman ko na pag-anunsyo, kinukort martial daw nila si Colonel Nolasco sa si Colonel La Chica. Hindi ko alam kung ano nangyayari doon kasi napunta po sa kamay ni Colonel Nolasco at saka Colonel La Chica ang mga confidential fund na para kay Sara sa opisina niya sa Vice President's Office at saka sa Secretary ng Department of Education. So hanggang dyan na lang, ang akin lang, paniningin lamang po kay Mr. Romel Marbel na hepe ng PNP na paano po nangyari na maraming patayan ang nangyari. Ibig sabihin po niyan ay hindi mo ginagasta ang binibigay sa iyo ng pamahalaan na pera na bilang confidential fund. Mr. Confidential or Intelligence Fund. Yan lamang po at maraming salamat po at magandang gabi sa lahat.
Sabi naman ni Rolly, Sir, may isang general na nagsabi na ang PNP ay malaking sindikato, meaning lahat ng ginagawa nila ay labag sa batas at totoo. Naman from general down to lowest ranking official ay puro kawalan. So, puro kawatan. So, ano na ang maasahan mo sa kanila? Wala na tayong mapupuntahan para maproteksyonan ang ating mga mahal sa buhay. Ganun po, nakakalungkot talaga. Antonio Bensuceso, iniligtas niyo si Sara. Ano kung iniligtas kung tama naman, nasa tama naman siya, Antonio Bensuceso? Wala akong pakialam kung nasa tama siya. Kung ano ang tama sa batas, yan sundin natin. Hindi yung nakatutok lang kayo sa tao. So, Princess loading, lagi kulang signal sa area mo, attorney. Loading ba lagi? Kulang ba signal? Sa tingin ko naman ay okay lang sa kahit papano. Daniela Samson, saan or sino ang nag-umpisa ng mga ganong gawain? Ay matagal pa na po, no? Panahon pa ni General Ramos na siyang hepe ng Philippine Constabulary ay gano'n na po yung tinatambag na ginagawa sa confidential fund natin. Binubulsa lang, hindi nakakapunta sa tamang pagpuntahan. Si Heriberto Filemon Indiapi, natumbok niyo po sir ang kaya kanya-kanya sila ng kaya nga ng marami mga pulis po na napilitan na lang mangutong kasi wala silang magagamit na panggastos. Yung iba namang mga pulis na utang nila lahat sa Upsly o sa kung ano man RSBS yung kanilang mga sweldo kaya napilitan din sila mangutong. O yun, dapat sana nakatulong-tulong pa yung kanilang intelligence fund. Tapos J.G. Riarte, bunyog pa rin ako sa party list. Maraming salamat po sa pagtulong sa bunyog. Princess Anne, tama po kayo, attorney. Tommy Padla, akala ko ito si Kausing para sa mabuti, parang hindi pala magkano kaya. Ay, Tommy Padla, wala po akong tinatanggap na pera kahit ano. Sumasandal lamang ako at pinaglalaban ko po ang karapatan, ang paglabag ng batas ay dapat hindi labagin. Kahit pumanig po ako kay Duterte patungkol sa pag-aresto dahil mali po ang aresto. Ang kayo, sino ba magsasabi dito na tama ang aresto? Mali po yan. Kung sino nagsasabi dito na tama ang aresto, kayo po ay nakatingin lang kayo sa tao. Pag ayaw ng tao, hindi nyo na kaya, tanggalin sa emosyon nyo na bigyan nyo ng fair na pagtingin yung tao na kaaway nyo. Ang pinakatotoong sukatan kung gaano kakagaling sa pagiging isang tao ay kung kaya mong ipagtanggol ang iyong kaaway sa paglalabag ng batas laban sa iyong kaaway. Antonio Soriano, yung mga CF po ay para sa katiwalian lang yan. Wala naman mangyayari kahit gaano ka pakalaki yan. Ang importante at pagtrabahuin ng mga alagad. Paano mo trabahuin ang alagad ng batas at NBI, Mr. Antonio Soriano? Kung ang ginagamit na ay kanilang sweldo. Hindi po pwede yan. Ang sweldo lang pang pamilya yon. Dapat ang ginagamit nila pagtrabaho, yung resources ng pamahalaan, yun kasama na dyan yung paggasolina ng pamahalaan. Kasama na dyan confidential fund, mangunguha ng impormasyon. Ganun po yun. Delpin Rojas, number 87, party list sa Bunyog. Kung wala pa kayong party list, ay pwede po, sana makiusap ako, iboto niyo po sa Bunyog. J.G. Riarte, sobrang lalim ang bulsa ng mga pulis, official. Okay, ganun po yun ang katotohanan sa ating bansa. Humratya Samad, para sa akin sir, hindi si Bantag, pasensya ka na po, Humatya, kasi hawak ko po yung mga ebidensya. Talagang si Bantag po talaga. Kaya nang hindi ko lang alam kung sino pa saan tao sa likod ni Bantag. Yan lamang po. So, Pastor Roddy Rabi, tapos shooting and medication, dapat lang na ibulsa ng kapulisan ang kanilang confidential at intelligence fund para maging marami sila magamit sa kanilang pang-chichiks. Hindi naman siguro. Everlingaw, kagaling ng engineer at arkitekto ng mga ganyang akusado. Humatya Samad, Victoria's Choice, good evening po, Emornibal, tapos Bernardo Mindiola. So iyan po ang ating sinasite ngayon, ang ating tinitingnan ay maling-mali po yun yung pagtatago ng hindi paggastos ng intelligence fund ng PNP. Kois, bilyones na confidential funds, binulsa lang kaya walang nagawa. Wonder Mike, so D, Daniela Samson, Bong Tupas, hello everyone. Daniela Samson, umipikto ba yung pagtaas ng kanilang sildo?
umepekto rin ang pagtaas ng kanyang sweldo kasi at least nababawasan. Kasi kung hindi tumaas ang sweldo, mas marami ang problema natin. Hanggang diyan lang po tayo ngayon at mga magandang gabi po sa inyong lahat.